Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 17, 2025, Monday. Update tayo sa posibleng bagyo na nagbabantang mabuo sa may timog silangan ng Pasipiko. Alamin natin kung may pagbabago sa mga forecast ng iba't ibang International Weather Agency patungkol dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa lagay ng panahon ngayong araw, aktibo pa din ang Intertropical Convergence Zone sa Palawan at Mindanao. Umiihip naman ang amihan sa Hilagang Luzon at ramdam ang easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Ibig sabihin magkakaiba ang karakter ng mga pag-ulan na posibleng maranasan sa bansa depende kung nasaan tayo. Sa Mindanao at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Mas madalas ang buhos mula hapon o gabi kapag uminit ang lupa sa tanghali at umangat ang singaw para salubungin ang ulap na dinadala ng ITCZ. Hindi laging tuloy-tuloy ang ulan pero pwedeng biglaan at malakas. Yung tipong ilang minuto lang ay basa na ang kalsada at mabilis tataas ang tubig sa mababang lugar. Dito pinakaimportante ang pag-iwas sa biglaang pagdaan sa mga underpass, creek crossing at mga iskinita na madalas unang napupuno kapag bumubuhos ng sabay-sabay sa iba't ibang barangay. Sa Cagayan at Isabela, may salubungan ng hangin na tinatawag natin na shear line. Ibig sabihin, dalawang magkaibang ihip ang nagtatagpo kaya kumakapal ang ulap at ang nagiging resulta, maulap na langit na may mga pag-ulan na pwedeng tumagal at paminsan-minsay may kasamang thunderstorm. Hindi ito malabagyo na ulan pero dahil mas matagal, posibleng makaipon at magdulot ng pag-agos sa gilid ng bundok at pagbaha sa mababang komunidad. Sa silangang Visayas, Bicol Region, Aurora at Quezon, ang easterlies ang umiiral. Ito ang mainit, mahalumigmig na hangin mula karagatang Pasipiko. Kapag ganito, mabilis magbuo ng makakapal na ulap sa silangang baybayin. Asahan ang sunod-sunod na buhos, lalo na sa hapon o gabi. Ang mga bayan na nakaharap sa silangan at nasa paanan ng bundok ang mas madalas makaranas ng mahabang pag-ulan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ang amihan ang nagdo-dominate sa mga probinsya na ito. At ang resulta, partly cloudy to cloudy skies na may mga mahihinang ambon, maliit ang direktang epekto nito sa pang-araw-araw na gawain, pero sapat para panatilihing basa ang kalsada at magpalamig ng hangin, lalo na sa madaling araw. Kung papatakman ng ulan, karaniwang pino at nakakalat. Sa ganitong setup, mas hindi dramatic ang buhos, pero mas may tsansang tumagal. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang easterlies ang magbibigay ng tipikal na init sa tanghali, ulan sa hapon, kadalasan sisilip ang araw hanggang tanghali, iinit ang paligid at kapag dumilim ang ulap sa silangan o timog silangan, asahan ang posibleng buhos sa sumunod na oras. Hindi pare-pareho ang tatamaan, pwedeng umulan ng malakas sa isang distrito habang tuyo ang katabi. Para sa kondisyon naman ng hangin at karagatan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, katamtaman hanggang malakas ang northeast wind. Aabot ang alon mula moderate hanggang rough mula 1.5 hanggang 3.5 meters, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa amihan. Sa silangang Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng northeast to north wind at ang alon ay nasa roughly 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang east to northeast wind at slight to moderate ang alon, mga 0.6 hanggang 2.1 meters din. Tandaan, kahit mukhang banayad ang background na alon, pwedeng sumama bigla ang dagat kapag may thunderstorm cell na dumaan. Delikado ang pabugso-bugsong hangin na biglang sumusulpot ilang minuto bago bumuhos. Sa mga lugar na apektado ng ITCZ at easterlies, madaling araw hanggang umaga ay madalas kakaunti ang ulap, sa tanghali iinit, then sa hapon kakapal ang kaulapan at bubuhos ang ulan. Sa amihan areas naman, mas steady, pino pero matagal. Kaya't kung may biyahe sa kabundukan o ridge road, maglaan ng dagdag oras dahil madulas ang aspalto at mahamog ang paligid. Ngayon, update tayo sa posibleng bagyo na manggagaling sa Timog Silangan. Base sa ensemble ng iba't ibang modelo na makikita sa simulation gaya ng sa Google DeepMind, makikita ang kumpol ng mga tuldok na kakatawan sa posibleng track ng sistema sa susunod na mga araw. Kapag mas maraming tuldok ang sabay-sabay tumuturo sa isang direksyon, tumataas ang posibilidad na yon ang susundin ng sistema. Sa ngayon, marami ang indikasyon na may lalabas na sirkulasyon sa labas ng PAR sa Timog Silangan, kikilos ito pakanluran hanggang pahilagang kanluran, posibleng dumaan sa Visayas o Southern Luzon at pagkatapos ay lumabas sa West Philippine Sea.
Karamihan sa color-coded dots na yan kapag nasa green ay nangangahulugan ng wind speed. At dito sinasabi ang antas ay nasa tropical storm level ng posibleng sistema na paparating. Hindi ibig sabihin mahina ang epekto, kahit mahinang bagyo, kayang magdala ng tuloy-tuloy na ulan lalo na kung dinaanan ng ITCZ ang ruta. Kapag tiningnan sa GFS model na madalas nating ginagamit sa pagfo-forecast, minsan hindi agad kitang-kita ang sama ng panahon kung nasa antas pa ng mahinang tropical depression o tropical storm. Pero kapag in-extend natin ang forecast period hanggang 2-week window, bukod dito sa minomonitor natin ngayon ay lumilitaw din na may isa pang pagkilos ng panahon pagpasok ng unang linggo ng December. Isang paalala na aktibo pa rin ang Pacific at hindi pa tapos ang panahon ng bagyo. Kung babalik tayo sa ensemble view, makikita rin nating sumasang-ayon ang ilang modelo sa posibilidad na ito. Pero sa ngayon, mas makabuluhan na nakafocus tayo sa unang posibleng sistema. Ang maagang senyales ay weak to moderate lang, pero sapat para magdala ng serye ng pag-ulan kung sasabayan ng amihan at ITCZ sa tamang oras at lokasyon. Sa mas malawak na konteksto, nasa mahigit 20 na ang bagyong pumasok sa loob ng PAR ngayong taon at hindi imposible na may sumunod pa bago matapos ang buwan. Kung mabubuo nga ang sistema sa susunod na linggo at pumasok sa PAR, ang susunod na pangalang gagamitin dito ng Pag-asa ay verbena. May impluensya din dito ang umiiral na La Nina na kayang magpalakas ng mga pag-ulan kahit walang bagyo, at ang patuloy na pag-init ng dagat dahil sa climate change na nagbibigay ng enerhiya sa pag-ikting ng mga ulap. Ang kombinasyon ng mainit na dagat, mahalumigmig na hangin at tamang direksyon ng hangin sa itaas ay parang tatlong piyesang kapag nagsabay, mabilis magdipin ang sama ng panahon. Para sa mga mangingisda at naglalayag sa mga karaniwang ruta, kahit slight to moderate sa papel, magmased sa lagay ng ulap sa horizon. Kapag may namumuong maitim na ulap sa direksyong haharapin ng bangka, mas mainam magpalipas oras muna at hintayin gumaan ang ihip. Ang easterlies at ITCZ ay malikot. Pwedeng tahimik ang dagat ngayon, pero sa loob ng kalahating oras ay may bugso na kayang magpalit ng alon mula 1 metro tungo sa lagpas 2 metro. Sa mga channel tulad ng pagitan ng Burias at Ticao o Bantayan at Hilagang Cebu, mas mabilis sumikip ang agos at tumapang ang hampas kapag tumapat ang hangin. Sa mga motorista at daily commuters sa mga lungsod, kung may planong lumabas bandang 3:00 hanggang 7:00 ng gabi sa mga lugar na apektado ng ITCZ at easterlies, maghanda sa biglaang buhos. Huwag magtiwala sa mukhang pino lang. Madalas ang unang patak ay pino, pero sa loob ng 10 minuto may kasunod na matinding ulan. Kapag may kidlat sa malapit, iwas munang magtago sa ilalim ng punong may makakapal na sanga. Humanap ng mas ligtas na silungan. Para naman sa mga nasa Hilagang Luzon na mas ramdam ang amihan, bantayan ng mahabang ambon na pwedeng tumagal at magpalambot ng lupa sa gilid ng bundok. Ingatan ang pagparada sa gilid ng bangin o sa paanan ng pader na may bitak. Kaya mga kababayan, kahit walang opisyal na bagyo ngayong linggo, hindi ibig sabihin ligtas na sa ulan. Ang ITCZ at easterlies ang tunay na magpapagalaw ng ating araw, at ang amihan sa norte ang magpapalamig ng simoy na may kasamang pinong ulan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palagi po tayong mag-ingat.